So, wala na gipili ni nga gobyerno ni. Anaon pagyapon nila despite sa tabang the sin of the father cannot be inherited by the son. During the campaign, napuslan yun na ni BBM makot ni Chairman Romiswa. President. Bongbong Marcos. His father was the cause of the Muslim rebellion. The Jabida massacre happened under his rule. I am a Muslim. The fault of the father cannot be inherited by the son. Ano pong comment ninyo dito sa mga bagong issue lang na-convict sa graft? Ano bang history nito, sir? At ano ang comment dito ng MNLF Davao? Actually, nandiyan na naman, naanapod ng betrayal. Despite sa tabang sa ato ang pinangga nga chairman, His Excellency Professor Normis Suarez. Ngayon mo pa kuhan, that is the time of the late Governor Farouk Hussein. Time na ni Governor Farouk Hussein, wala na. Outgoing na si Chairman Nor, wala na siya na sa arm. Arm pa man, dili pa man arm. So, ni-pop up lang na siya nga kaso. Siya totally fabricated case para lang mahikta nila ang tigulang, ang chairman. So, tingala ta karon ni kalit naggawas. So, wala na gipili ni nga gobyerno ni. The chairman is kuan na siya ba kanang very old. Pero anaon pagyapon nila despite sa tabang. I-quote na ko ang iyahang tabang. The sin of the father cannot be inherited by the son. During the campaign, napuslan yun na ni BBM makot ni Chairman Normis Suarez. Sir, based on news reports, sinasabi na nangyari daw yung mga misdeeds year 2000 at 2001. Nagdududa po ba kayo sa timing? Ba't ngayon sa administration na ito lumabas po yung ganito mga issue? Yes. Deliberate yan, planado yan. And then, alam nila si Chairman Normis Suarez at si former President Duterte, they are just like brothers. So, ewan ko lang kung ano ang grand plan talaga nila. Pero this is a total crackdown sa MNLF. Kung ano ang program ng UPAPRO. Sir, na-mention po... Opo, sir. Sige yes, pa. yes. Na-mention po ninyo, sir, yung mga program ng pamahalaan. Gaano po kalaking epekto ito sa pagpapanatili po natin ng kapayapaan, lalo pat partners po ngayon ng pamahalaan ng MNLF? Yes, in fact, yung mga anak ni Chairman Normis Suarez nandyan sa farm. Tumutulong sa kanila. Pero, ganun pa man, sa itong lumabas ngayon, talagang traidor talaga ito na government. Wala silang, hindi talaga sincere itong itong kapayapaan na nila. Sir, nakausap niyo po ba si Chairman Nur regarding po sa bagong issue na ito? Hindi pa. Hanggang ngayon, he was isolated. Wala pang mga leaders. Very selective sila. Yung mga leader tulad sa akin, bawal na ako pumasok doon. Nag-cordon senator na. Ewan ko kung saan sila kumukuha ng command or instruction. That is, hindi yan pwede sa organization namin. Pero dahil siguro employed ang mga anak doon sa barn, I don't know what's happening. Bawal na ang mga leaders na very active maglapit sa kanya. So, there's a crackdown. Sino po, sir, ang nagpipigil po sa inyo na makita po at makonsulta si Chairman Nur? Taga-pamahalaan po ba? Sino po ba? Itong sa akin because wala pa ako ma-pinpoint na name. Pero since the kids, the children of the chairman is working sa BARM and the BARM is under the government that is supervised by UPAPRO. So, sana hindi sila kumukuha ng order doon galing sa kanila because the MNLF, we have our own tinatawag naming
ground rules. So there must be a consultative meeting. Wa amrohom sura bainahum. Kailangan magkaroon ng meeting. The Central Committee should have a meeting para i-consulta lahat ng nangyayari. Lalo na ngayon, the chairman is binigyan na naman, lumabas naman ang problema. Dapat there must be a consultative meeting para usapan lahat ng sitwasyon, ano nangyayari sa MNLF. Ang nakikita natin ngayon, parang gusto nila under the grip nila ang MNLF. It will not happen. Kaya nga, the more they suppress the situation, nag-alburuto ang ground. Hindi lang nagsasalita sila. Kaya nga ako, naging mouthpiece ako ng sentiment sa ground para malalaman nila. I am challenging the government, lalo na to as a Pro. Settle the case of the chairman. Sa amin, wala na kaming problema. Even myself, gusto na nila akong i-isolate. Inutusan na siguro nila yung anak ng chairman, ng chairman ng Davao City, papalitan. Siguro, hindi na yan pasalitain kay very loud. No, kahit tanggalin nila ako pagka-chairman, the sole and legitimate lang na makatanggal sa akin is the one who signed the sole and legitimate signatory, which is His Excellency Professor Normis Suarez. Walang iba. Appointing power. Even the Vice Chairman cannot do it. Sir, ano po ang komento ng ground forces ng MNLF regarding po dito sa mga issue na kinaharap at pinupukol ngayon kay Chairman Nur? Nabahala talaga sila. Nabahala talaga sila. Then, kaya I'm planning to have a consultative meeting. Magpatawag ako ng meeting sa mga existing leaders dito sa Davao. I will use this opportunity. Mga Taymangod, mga Lumon, magpunpun kita nyo para pag bisarahan tayo in situation ini, nakura tayo ni. Kailangan magkaroon tayo ng consultative meeting para ma-check natin kung ano ang dapat natin gawin legally. Kung paano natin ayusin ito legally and peacefully. Sir, sa isa pong speech earlier this month, dyan po sa Camp Sionco sa Cotabato, ay niremind po ni Pangulong Bongbong Marcos ang AFP na manatiling bukas ang linya sa MI at MNLF. At sinabi niya po na dapat i-recognize lagi yung relasyon sa pamamagitan ng seguridad at development at governance towards inclusive nation building. Itong nangyari kay Chairman Nur, nation building ho ba ito? Si Bongbong naman magsasalita lang yan, the President. Nagsasalita lang ng kuan yan. Kung anong pero ito sa baba niya, sila ang gumagawa ng plano. Parang props lang yung Presidente, magsalita lang yan, symbolic. O tour ka, lakbay ka lang dyan. Pero there is really these people talaga nagpatakbo dito sa the government na ito. Kaya worried tayo sa situation. Gusto talaga magkagulo ang Pilipinas. Ito naman, sa tingin namin, is this a joke to the MNLF? Gusto nila talaga mag-crackdown itong situation. Now, hopefully, maayos ito, pero I am challenging ang lahat ng mga existing leaders na we will have to consult each other. Nandiyan man yan, wa amrohom suray bainahum, para malalaman natin how to counter this situation. Sir, dito po sa recent developments, ano po kaya ang susunod na magiging hakbang po niyo dyan sa Davao City? Magkakaroon daw po ba? Kasi may maraming nagtatanong, magkakaroon ba ng mga rally? Magkakaroon po ba ng mga paggalaw? Ano po ang aasahan ng taong bayan mula po sa MNLF? Yan ang gusto namin gagawin, MJ. Magkaroon kami ng rally, protest. We will write to the office of the city mayor na magkaroon kami ng rally, peaceful rally. May Freedom Park man tayo dito. Kung hindi tayo bigyan ng permit,
tulad ng nangyayari sa Bustos, Dumaguete, at saka dyan sa Tacloban, Davao City is open. Magkaroon kami ng rally protest for the chairman. The chairman is innocent. Deliberate itong ginawa. Biglaan lang ito eh. I hope, I will try to coordinate with the Office of the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity kay Secretary Galvez na ayusin tulungan si Chairman Normie Suarez na matapos yan. Anyway, we have our lawyer. Nandiyan naman si Attorney Vic Lim. He's working on that case. Hopefully, may result na. Napabayaan kasi yan. Kumpiyansa tayo, akala natin okay na, this government is really serious in peace building. Pero itong situation na ito, I don't think so. There is something talaga na, may gusto talaga na magkagulo ang Pilipinas. Sir, bago si Partner Admar, para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, lalo na yung ating mga overseas Filipino workers, yung mga patagal na po hindi nakakauwi ng Pilipinas, ano po ang naging cooperation ng MNLF para po makamit natin yung kapayapaan sa BARM at sa mga areas po kung nasan po ang presensya natin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat ng mga kapatiran natin andyan sa labas, lalo ngayon, Umrah, Hajj time. Careful lang at keep in touch. Siguro may mga matitituno pa naman na mga personnel dyan sa ating UWA, sa Hajj natin, sa kuwan natin dyan. May agency man dyan, Muslim Filipinos. Sila ang nagkuhan dyan, asikaso sa mga Hajj na ito. Just cooperate. Ito, pwede ninyo itong i-channel ang SMNI para magdarating sa amin kung ano man ang maitulong ng MNLF, ano man ang kailangan natin gawin para maayos natin. But as of now, ako dito sa Davao City, personally, I feel something bad on this situation. Na hindi talaga maganda ang situation ngayon. It's time to be careful. Careful lang tayo masyado. Lalo na ang Davao ngayon, medyo may tension tayo dito. Ginoong Asis, maayong gabi si Admar po ito. Para sa kabatiran ng ating mga kababayan, ano ba ang role sa kasalukuyan po ng MNLF, lalo na yung mga bagong henerasyon? Considering ito rin kasong kinaharap ni Chairman Normie Suarez, taong ano pa pala to, 2000 and 2001. Matagal na yan, masyado, Admar. Ito nga ang danger sa next generation if the government will fail again to deal with us. Because the MNLF lang ang observer ng nasa observer status kami. Parang member din pero observer status kami nasa Organization of Islamic Cooperation sa OIC, including the PUIC, Parliament Union of Islamic Cooperation. So, ang situation ngayon, if the government will fail to address the situation peacefully and then mag-break out na naman, itong mga young generation, baka hindi na makinig sa amin, hindi na makinig sa MNLF, ano ang mga leading organization, kasi walang, I don't think so, the program, itong BAM na naman, aabutan naman sila ng eleksyon. Tapos magkagulo na naman yan. So talaga, pinaglaruan lang tayo. Then ang delikado itong mga young generation, kung hindi na natin makontrol, baka radical ito na situation. Yan ang worries natin, Admar, situation natin. Opo. Sir, pero sa kabila po nitong naging desisyon ng Sandigan Bayan, meron ding panalo, no? Sa panig ni Chairman Normie Suarez kasi naging acquitted din siya doon sa malversation of public funds na batay nga dito sa naging pahayag ng kanyang abogada na si Maria Victoria Lim Florido
na very thankful sila sa korte dahil na-appreciate nga yung mga ebidensya na inilatag at dito sa conviction ay mag-aapila pa rin sila. Yes. So, alhamdulillah, maraming salamat to Attorney Victoria, kay Vic Lim. Vic, daghang kayong salamat sa imong effort niya despite sa tanan natong mga situation karon. So, salamat naman kung maging ganon. Hopefully, maging maayos natin ito lahat. We Opo. will pray. We will pray for that. Sir, yung MNLF po, ilan pong mga sangay meron po kayo? Halimbawa, kayo sa MNLF Davao. Sa kabuuan po, mga ilan po kayo? Marami talaga ang organs ng MNLF. We have the state chairman, lahat ng cities at saka provinces ng Mindanao, Suluan, Palawan. Minsupala ito. Mhm. And we have these national units. And then, ang Davao City, may state security command tayo, may state military force tayo, and may mga special units tayo. Nandyan, may women's, sa estado lang yan, sa state lang yan. May women's, may youth, may council of elders. And then, for the whole organization, Central Committee, marami, may tayo parliament, kasi naka-federal ready kami, may parliament, may in charge doon sa foreign affairs. We have a complete stature of the organization. Opo. And yung sa nabanggit nyo po ng mga lugar, wala pang general na pagpupulong o regular ba kayo na nagpupulong sa isang buong taon? At lalo na itong kaugnay dito, maliban sa doon sa nabanggit nyo na magpupulong kayo within yung sa Davao City lang. Wala ba yung general sa kabuuan sa iba't ibang mga syudad, bayan, probinsya, kaugnay po dito sa pangyayari? Wala na. After the former President Duterte nag-step down as president, tapos na yung term niya, when pag-take over ni BBM, nag-iba ang situation. So, wala na. The chairman has been isolated. Wala na yung mga identified leaders tulad namin na very aggressive. Binawalan na kami na makipag-usap sa mahal natin na chairman. I don't know saan galing ang order. Kaya nga nagdududa tayo. Bakit ganito? So maraming mga issues, etc., etc., magawa ng mga reason. I don't know kung ano talaga ang purpose dito. But we have to hear the beat on the ground, yung puso ng MNLF, because nirepresent natin yung hindi man lang talaga, ang MNLF is egalitarianism, hindi lang lahat Muslim, but majority yan. Even the Christians at itong mga indigenous people, mga lumad, member din sila ng organization. So, isolated ang iba, hindi naghihintay lang ng order kung ano ang plano. Ako as Secretary General for Political Mobilization and also the concurrent state chairman of Davao City, gumagawa lang ako kung ano ang dapat gawin. Pero yung program na gusto ng chairman, yung halimbawa on the federalism concept, the Bangsamoro Federal Autonomous Republic, BIFAR, yun ang plano ni Chairman Norby Suarez noon sa kasagsagan ni President Duterte. Bangsamoro Federal Autonomous Government. Para it's a good idea para magkaisa na ang taong bayan. Itong situation natin ngayon sa government, which is sayang na hindi na-implement. So ito ngayon ang ipagpatuloy ko na advokasya para magkaroon pa ng hope ang taong bayan. Hopefully, maayos namin ito and then makausap namin ang chairman. Hopefully, the Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity will allow us to visit the founding chairman, inshallah, kay Brother Secretary Carlito Galvez. Sana marinig mo ako and then let's talk with the chairman.